good morning muli sa inyo. Abay, simulan na po natin ang ating public service kasama si Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Sa kabilang linya naman po natin ang ating second caller na si Susan Felipe. Good morning po sa inyo. Good morning po. Opo, ano pong maipaglilingkod po sa inyo ni Dean Mel? Good morning po, Attorney Mel. O, sige po, Aling Susan, ano po ang tanong niyo? Pareho po kaming balo at magpakasal. Ngayon po, pwede po ba niya itira yung kabit niya sa bahay niya? At saka ano po, yung may pispan po siya. At pwede po ba ako makihati sa pispan niya? At kung ano pa po ba ang karapatan ko bilang pangalawang asawa? Pangalawang asawa kayo. Pero, Balo silang dalawa. balo? Tapos nagpakasal po okay. sila. Yes. Okay. Oo, tapos So may kabit ngayon, siya. may kabit May yung kabit. lalaki. Oo. Ngayon. Opo. At nagkaanak po sila. Tapos threesome kayo, gusto niya threesome kayo sa bahay. Tatlo kayo doon. Hindi po, naghiwalay na po kami. Naghiwalay na kayo. Ano lang guys, ano pa yung karapatan niya, lalo na't may fish pond siya, at saka ano yung pwedeng habulin niya na karapatan. Ano pa raw ba yung mga karapatan niya? Yes, opo. Kasi Opo. sapagkat po kayo ang legal na asawa. Opo. Sige, klaruhin natin Nanay Susan. So, at Dean Mel, ganun po yun. Pag pareho kayong balo, pag nagpakasal kayo, ikaw na ang legal na asawa. Siyempre naman. Sa parang Siyempre ikaw na naman. yung first wife ulit. Oo, Parang ganon. tama. So, Okay. legal na asawa kayo. Okay. So, nagkahiwalay kayo. Sabi po ng ating batas, ang pagkakahiwalay lamang ng dalawang mag-asawang legal ay hindi matitinag o ma-disturb o maiiba ang kaayusan ng inyong ari-arian. So, ibig sabihin nun, lahat ng sinesweldo ng asawa nyo, pag-aari nyo rin yon. Community property yon. Lahat ng pinupundar niya, pag-aari nyo rin yon. At ang suporta, karapatan nyo rin humingi ng suporta sa kanya. Kung kulang ang kinakain nyo, hingin nyo rin po iyon. At ngayon po, kung siya ay nakakapagdulot sa inyo ng emotional violence, ibig sabihin, parati na lang siyang iniisip nyo, papaano kayo makakakuha ng suporta sa kanya, papaano nyo makukuha ang parte nyo sa inyong mga ari-arian. Kung ayaw niya, mamatigas siya, sampahan nyo po ng kaso. Republic Act 9262, sapagkat dyan po sa batas na yan, sinasabi, 4 ang klase ng violence. Sexual, physical, financial, at emotional. Ang pakikiapid ay isang emotional violence. At ang kulong po dyan, lampas 6 na taon. Pwede nyo rin kasuhan ng concubinage, pero wag ng concubinage po, 9262 na lang, para mas malaki ang parusa. So, iyan po ang pwede nyong gawin. Pwede po ba niya ba Attorney Mel? Oo, sige. Tuloy niyo po. Pwede po niya ba itira yung babae sa bahay niya? Ito po ang gagawin nyo. Kung nakapagdudulot sa inyo iyan ng talagang pag-iisip at saka kagulumihanan, saka nakukonfuse na kayo, saka hindi nyo na alam ang gagawin, sampa po kayo ng kaso sa 9262 at hihingi kayo ng temporary protection order. At ang order na yan, huwag nang patirahin ng babae doon, pati na rin si lalaki. Baka pwede niyong paalisin doon at kayo nang pumasok para doon kayo tumira. May mga anak po siya. May mga anak po siya, 3 sa una. Well, siyempre po, ang gagalangin rin naman po ang kapakanan rin ng mga anak. Kaya i-consider rin po iyon. No? Pwedeng yung mga anak doon tumira, pero yung babae at siya hindi tumira. Pero napakaselang napakaselang, kaya kailangan yung pumunta sa korte at ang korte gagawa yan ng kaayusan. Gagawa yan ng kaayusan, strategy, isang format para nga masagot ang inyong hinaing. Okay po, Nanay Susan? Opo. Oo, ilaban nyo po yan dahil may karapatan po kayo. Oo. Sa mga ari-arian niya po, nung sa asawa niya pong una, Teka po. meron po. Ay, Teko, sandali. hindi po, Nag-iiba po dyan. Nag-iiba po yan. Wala po kayong karapatan doon. Ang mga anak po nila ang may karapatan na doon. Ang Pati sa pinag-uusapan... bahay po, sa Kapispan. Yung bahay ba po, pinundar naitago yun nung yan? dating asawa niya pa, tsaka siya? Opo. Wala rin po kayong ano doon. Karapatan. Karapatan doon sapagkat po iyon ay pag-aari nung
Anak. na dating conjugal asset. Opo. So, Ayon sa ano? fish fund po, Ano ba ho yung peace fund na yon? Iyon ba ay pag-aari lamang nung lalaki? Nung kayo na po ba yun, nung naitaguyod? naipundar na po nila yon mag-asawa dati. Wala Dati rin na po iyon. Dati na po iyon. Iyon po ay pag-aari nung namatay na asawa na ngayon ay pag-aari na ng mga anak niya doon sa asawang yon at pag-aari rin ng lalaking yon. Kaya ngayon, pero kung siyang lalaki ay wag naman sanang mangyari, ay namatay, eh siyempre kayo bilang legal na asawa, eh meron kayong interest sa kanyang sariling ari-arian. Doon po. Ayan po. Lalong-lalo na po, wala kayong karapatan doon. Kung hindi pa po, naihihiwala yung mga dating conjugal property sa mga bata. Bata. Kung hindi pa nabibigay, naka-intact po yung kasi. Okay. Ayun po. Alright. Maraming salamat, Nanay Susan. Hello, Nanay Susan. Masalimuot. Oo, yung Oo, sitwasyon. dapat malinaw yun. Kasi ano na yan eh, iba't ibang kasal na yan. Oo. So sa iba't ibang kasal, iba't ibang pag-aari. Oo. Di ba? Gagalangin mo ang karapatan ng yumaong asawa. At kung hindi pa nahahati-hati ang mga ari-arian ng naunang kasal, talagang, ang sabi nga ng batas, ang iiral na property regime sa pangalaw ay separation of property para hindi Okay. magkahalo-halo. Okay. Yan. Klaro. Alright? Klaro. Kung kayo ay may mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayo mag-text sa amin. Ang text line po namin ay 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account sa Itanong kay Dean. Susubukan po namin sagutin ang inyong mga problemang legal.